Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon sira insyaAllah. So ngayon sa chronology, dumating na tayo sa mga ikalima o ika-anim na taon pagkatapos ng Be'thah, pagkatapos ng hijrah patungong Habasha, at sa pagtindi nga ng pang-aapi sa mga Muslim na kahit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sinasaktan na rin ng Quraysh. At ito ay sa kabila ng katotohanan na buhay pa sa panahon na ito si Abu Talib. Sinasaktan na rin nila o pinagtatangkaan nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa isa sa mga pagtatangka na ito ay nangyari rin naman ang dukhulo kibaros sahaba fil Islam. Ang pagpasok sa Islam ng ilan sa mga pinakadakilang sahaba sa mga panahon na ito. At ito na yung pagmumuslim ni Hamza bin Abdul Muttalib at Omar bin Al-Khattab radiyallahu anhuma. Dahil araw lang ang pagitan nila ng pagmumuslim. Nauna lang ng ilang araw si Hamza sa kanya kay Omar, alhamdulillah. So sinasabi, khilalu hadal jaw al-mulbid bigumumi dhulm wal-udwan dahara barku ada'it tariq. Dahara barkun ada at tarik. Sa kalagitnaan daw ng kapanahunan na ito na napapaligiran ng maitim na ulap ng kawalang katarungan at pang-aapi ang mga Muslim, meron daw kidlat na nagpaliwanag o nagdulot na lumiwanag sa landas. Wa huwa Islamu Hamza bin Abdul Muttalib. At ito ay ang pagmumuslim ni Hamza bin Abdul Muttalib na uncle ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aslama fi awakir sanati sadisa minan nubuwah. Nagmuslim si Hamza sa mga huling bahagi ng ika-anim na taon ng Be'thah sa pagiging propeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal aglabu annahu aslama fi syahri dhul hijjah. At sinasabi na siya ay nagmuslim sa buwan ng Dhul Hijjah sa ika-anim na taon ng nubuwah. Wa sababu islamuhu, at ang sinasabi dito na dahilan ng kanyang pagmumuslim, syempre gabay ni Allah, pero kumbaga ang circumstances, mga kaganapan na nangyari bago siya nagmuslim o mga kaganapan na nagtulak na ihayag ang kanyang pagiging Muslim, anna Aba Jahal marra bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawman inda Safa faadahu wa nala minhu. Yung mga nangyari daw bago nagmuslim si Hamza bin Abdul Muttalib, nadaanan daw minsan si Abu Jahal o nadaanan daw minsan ni Abu Jahal si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam malapit sa Safa, at ininsulto niya at sinaktan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakitun la yukallimuhu. Pero sa kabila nito, hindi tumugon sa kanya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na nahimik lang siya at hindi siya tumutugon o hindi siya nakikipag-usap kay Abu Jahal. Thumma darabahu Abu Jahal bihajarin fi ra'sihi. At sa inis ni Abu Jahal na hindi siya pinapatulan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hinampas niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng bato sa kanyang ulo. Fashajjahu hatta nazafa minhu ad-dam. At nang hinampas ni Abu Jahal si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng bato,
nasugatan ng kanyang ulo at dumaloy mula rito ang dugo. Ibig sabihin, dumugo ang ulo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma sarafa anhu ila Nadi Quraysh and al-Kaaba. At pagkatapos niyang saktan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumalikod lang si Abu Jahal at bumalik na sa kanyang mga kasama o tumungo sa kanyang mga kasama malapit dun sa Kaaba. Fajalasa ma'ahum, at naupo na siya kasama nila. Wa kanat maulatu li Abdillah bin Jud'an fi maskanin laha ala Safa tara dhalik. Pero nasaksihan ito ng babaeng alipin ni Abdullah bin Jud'an habang siya ay nasa kanilang bahay malapit doon sa Safa. Nasaksihan ito ng alipin na babae ni Abdullah bin Jud'an. Wa aqbala Hamza min al-Qanas mutawahhishan kausahu. At mga ilang sandali lang ay napadaan din doon malapit sa Safa si Hamza. At yung Safa nga dito ginagawa yung sa'i. Ito yung dalawang burol ng Safa at Marwa. Nung unang panahon meron pang mga bahay doon, pero ngayon wala na. Inalis ang mga bahay doon upang lumawak ang espasyo para sa pagsasagawa ng Hajj at Umrah. So kagagaling lang daw ni Hamza sa pangangaso ng hayop at nakasabit pa sa kanya ang kanyang busog, yung bow ng kanyang pana. Faakbarathu al-maulat bima ra'at min Abi Jahal. At isinumbong ng batang babae na ito kay Hamza ang ginawa ni Abu Jahal. Fagadiba Hamza. At dahil dito ay nagalit si Hamza, wa kana azza fata fi Quraishin wa ashadduhu shakimatun fakaraja yas'a. At si Hamza, yung sa panahon na ito, kung 6 na taon ito pagkatapos ng Be'tha, at mas matanda si Hamza kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga 2 taon o 3 taon. So nasa mga 48 years old dito si Hamza. Pero malakas pa siya siyempre sa panahon na ito. Malakas pa si Hamza sa panahon na ito sa edad na 48. Ngayon lang naman magang nagkakasakit yung tao, 30 anyos pa lang may rayuma na. Pero yung panahon nila, malakas pa sila. So nagalit si Hamza at siya nga ang kumbaga ay nakikilala doon sa kanyang kapanahunan, sa kanyang tapang at sa kanyang lakas. At yun na nga, sa kanyang galit, naglakad siya ng mabilis o tumakbo na siya papunta kay Abu Jahal. Lam yakif li ahadin. At hindi siya tumigil para sa anuman o para sa sinuman. Dahil maaring nangyari na rin noon na meron nang nagtatangka na awatin si Hamza dahil alam na nila kung ano mangyayari. Mu'iddan li Abi Jahal idha laqiyahu. Yun nga, dire-diretso lang siya at nakahanda siya sa anumang gagawin niya kay Abu Jahal kapag nakita na niya ito. Anyu ka'abihi. Nakahanda na siya sa anumang gagawin niya laban kay Abu Jahal kapag nakita niya na ito. Na ito nga ay kanyang sasaktan din katulad na kung paano niyang sinaktan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma dakhala al-masjid qama ala ra'sihi. At nang dumating na nga si Hamza doon sa Masjidul Haram, doon sa may Kaaba, natayo siya sa may ulunan ni Abu Jahal kasi nakaupo si Abu Jahal doon kasama ang iba pang Quraysh. Wa qala lahu, ya musaffarastah. Sabi ni Hamza kay Abu Jahal, kumbaga ano ito kumbaga hindi ito magandang pananalita na binigay niya kay Abu Lahab. Ya musaffara ra'sta, o pwede rin mga hulugan doon na ya musaffara asta, kumbaga o ikaw na dilaw ang buhok.
So dilaw ang buhok, tinawag niya si Abu Jahal na dilaw ang buhok dahil nga sa panahon na ito may edad na rin. Kumbaga si Abu Jahal at maaring nagkukulay na siya ng kanyang buhok. At yun nga, magkasing edad lang sila halos. Kung matanda man sa kanila si Abu Jahal, baka matanda lang si Abu Jahal sa kanila ng ilang taon din. Pero yun ang tinawag sa kanya ni Hamza kay Abu Jahal. Sabi ni Hamza, Tashtumu ibn akhi wa ana ala dinihi. Sinasaktan mo ba ang aking pamangkin samantalang ako ay nasa kanyang relihiyon? Baga sinasabi ni Hamza, paano mo nagagawang saktan ang pamangkin ko habang nalalaman mo na Muslim din ako? Paano kang nangangahas? Nasaktan ang pamangkin ko habang nalalaman mo na Muslim din ako. Baga pinapaalala niya kay Abu Jahal kung sino siya at anong kaya niyang gawin kay Abu Jahal. Thumma darabahu bil qawsi fasajahu shadyatan munkara. At matapos niya magsalita, maikli lang kanyang salita, maikli lang sinabi ni Hamza kay Abu Jahal. O ikaw na dilaw ang buhok, sinasaktan mo ba ang pamangkin ko samantalang nalalaman mo na ako ay nasa relihiyon din niya, samantalang alam mo na Muslim din ako? At hinampas na niya si Abu Jahal ng kanyang busog ng pana at nasugatan din si Abu Jahal. At maaring sa ulo rin ang tama ni Abu Jahal. So dito, nang nasaktan ni si Abu Jahal, naalarma na rin yung mga kasama ni Abu Jahal. Fatara rijalun min Bani Makhzum, at nagtayuan na ang kalalakihan ng Banu Makhzum na siyang Hay Abi Jahal, na siyang katribo o mga kamag-anak ni Abu Jahal. Wathara Banu Hashim, at nang nakita naman ito ni Banu Hashim, ng mga kamag-anak ni Hamza, nagtayuan na rin sila. Nagtayuan na rin sila. Kasi magkakalapit lang naman sila doon. Ngayong panahon nga na yon, sa paligid ng Kaaba, meron ng mga bahay doon. At nakita nung Banu Makhzum ang ginawa ni Hamza kay Abu Jahal, at ang nagtayuan yung Makhzum, nagtayuan na rin yung Banu Hashim. At magpapang-abot na sila, kumbaga. At yung Banu Hashim, Hay Hamza, sila yung mga kamag-anak ni Hamza. Pero nga, faqala Abu Jahal, at sinabi na lang ni Abu Jahal nang nakita na niya na parang lumalala na ang sitwasyon, Da'u Aba Amara. Sabi ni Abu Jahal, hayaan na ninyo si Abu Amara. Abu Amara, ito yung kunya ni Hamza. Fa inni sababtu ibna akhihi sabban kabihan. Hayaan na ninyo, pagbigyan na ninyo si Abu Hamza o si Abu Amara. Pagbigyan na ninyo, hayaan na ninyo si Hamza. Dahil tunay nga na minura ko ang kanyang pamangkin na matinding pagmura. O sinaktan ko ang kanyang pamangkin ng matinding pananakit. Sa panahon na ito, sa totoo lang, hindi naman talaga Muslim si Hamza. Pero gusto niya magsabi kay Abu Jahal ng mga pananalita na pinaka nakakainis kay Abu Jahal para mas lalo itong mapinsala o mas lalo itong masaktan sa kanyang gagawin. Yun ang dahilan. Kasi nagkakaisa mga scholar na sa mga panahon na ito, hindi naman talaga nagsyahada si Hamza o hindi naman siya talaga nagpakilala sa sino man na siya ay Muslim o siya ay nag-Muslim. Wakana Islamu Hamza awwal al-amar anifatu rajulin. Na yung sinabi na ito ni Hamza, yung kanyang, kumbaga, pag-aangkin na siya ay Muslim sa kanyang pagsasabi nito kay Abu Jahal, ito ay dulot lamang ng kanyang, kumbaga, pagmamalaki. Na, kumbaga, gusto niyang ipakita kay Abu Jahal na hindi siya natatakot kay Abu Jahal. Na siya mismo Muslim at wala siyang kailangang katakutan, wala siyang dapat na katakutan kay Abu Jahal. Kaya inangkin na rin niya na siya ay Muslim. Kasi nga,
aba an yuhana maulahu. Na yung ginawa ni Hamza, kumbaga, ginawa niya ito sa kagustuhan niya na ipagtanggol ang kanyang kamag-anak. Na hindi niya pinahintulutan, kumbaga, na hamakin sila ni Numan. Pero, thumma syarahallahu sadrahu fastamsaka bil urwatil wuthqa. Pero yun nga, ginabayan siya ni Allah ng tunay na gabay. At siya nga ay humawak ng mahigpit sa makakapitan na hindi mapapatid. At ito nga ang Islam. Wa'tazza bihil muslimuna ayyama i'tizaz. At dahil sa kanyang pagmumuslim, nakaramdam ng karangalan ang mga Muslim ng karangalan na napakatindi sa panahon na yun. Kasi kumbaga, sa panahon na yun na kumbaga inaapi sila, nagkaroon sila ng kakampi na kabilang sa Quraysh. At hindi lang basta-bastang Quraysh. Quraysh na nakikilala sa kanyang lakas at tapang, si Hamza bin Abdul Muttalib. Siyempre, mga ilang araw lang, nangyari din naman ang pagbumuslim ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu. At doon sa Islamu, Omar bin Khattab radiyallahu anhu, sa kanyang pagmumuslim, wakilalu hadal jawil mulbid, bigumid dhulm wal udwan, adaa barkun akhar asyaddu barikan, waidaatan minal awal. At sa panahon na ito ng matinding kadiliman ay kumidlat muli, pero ang kidlat na ito mas matindi at mas nagbigay ng liwanag kaysa sa nauna. Allah wa huwa Islamu Omar bin Khattab. At ito ay walang iba kundi pagmumuslim ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu. Aslama fi Dhul-Hijjati sanat 60 minan nubuwah. Nagmuslim din siya siyempre Dhul-Hijjah kasi ilang araw lang talaga yung pagitan nila ni Hamza. Dhul-Hijjah din siya nagmuslim sa ika-6 na taon ng pagiging propeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi sabi ng mga scholar, ba'da 3 ayyam min islami Hamza radiyallahu anhu. Nagmuslim si Omar 3 araw lang matapos ang pagmumuslim ni Hamza radiyallahu anhu. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad da'a Allah ta'ala li islamihi. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinagdarasal niya talaga ang pagmumuslim ni Hamza bin Abdul Muttalib. Ni Omar. Ipinagdarasal talaga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagmumuslim ni Omar. Waqad akhraj at-Tirmidhi, iniulat ni Imam at-Tirmidhi an Ibn Omar mula kay Ibn Omar, at ito ay hadith na sahih. Wa akhraj at-Tabarani an Ibn Mas'ud wa Anas, at mula naman sa ulat ni Imam at-Tabarani mula kay Ibn Mas'ud at Anas, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang dua, Allahumma a'izzal islama bi ahabbir rajulaini ilaik. O Allah, gawin mong marangal ang Islam sa pamagitan ng mas kamahal-mahal sa iyo sa 2 tao na ito. Bi Omar ibn al-Khattab o bi Abi Jahal bin Hisham. Bigyan mo ng karangalan ang Islam sa pamagitan ng pagmumuslim ni Omar o ni Abu Jahal. So kahit pala sa mga panahon na ito, hinahangad pa rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magmumuslim si Abu Jahal sa kabila ng mga ipinakita niyang hindi maganda laban sa Islam. At dito mula rito makikita rin natin subhanallah sa da'wa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun nga, hindi siya basta-bastang nagdada'wa. Ang mga dinada'wahan niya, yung mga tao rin na nalalaman niya na pangunahin na mayroong pakinabang sa Islam. Hindi kung sino-sino lang. Mga tao na nakikilala sa pagiging matuwid, at yung mga tao inshallah na kung magiging Muslim ay magdudulot ng tagumpay sa Islam. Hindi yung lasenggo, hindi yung buraot, hindi yung chismoso, hindi yung tambay sa palengke. So tayo, naging cheap na sa panahon natin ng Islam, kung sino-sino na lang ang pinagmumuslim.
Naging mumurahin na lang ang Islam. Kung kani-kanino lang ito pinamimigay. Pero tayo ngayon halimbawa, pangahawakan natin ang ganitong karangalan sa da'wah, hindi yung kung sino-sino lang yung dinada'wah natin. Anong nangyayari nga ngayon? Kung sino-sino lang nagmumuslim. At yung iba nga, pinaninindigan nila ang pagmumuslim nila na lang kahit wala namang pananampalataya. Kasi may pakikinabangan eh. O may libreng bahay sa Al-Hijra kapag nagmuslim-musliman ka. O mayroong mga papakinabangan, pera, ayuda, o kung ano-ano pa man kapag nagmuslim-musliman ka. Kaya, napakalayo talaga natin sa mga sahaba, radiyallahu anhum. Napakalayo. So, hindi kung sino-sino lang ang dinaawahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pinili niyang kausapin, ang mga matutuwid, ang mga matatalino, ang mga mayayaman, ang mga magdudulot ng pakinabang sa Islam. Hindi yung mambuburaot lang. Hindi yung kung sino-sino lang. Hindi natin ito, kumbaga, inuunawa sa ganitong paraan dahil, kumbaga, gusto natin maging suplado o maging elitista. Pero, bigyan naman natin ng pagpapahalaga ang Islam na hindi ito kung kani-kanino lang natin binibigay. Para bang nagpakain lang tayo ng kaning baboy sa hayop o tira-tirang pagkain, sapato, ano paman. Ang Islam may ginto, perlas, hindi ito binibigay lang kung kani-kanino. Ito ay mahalaga. Dahil kapag nagmumuslim ang tao, ibig sabihin, ibibigay natin sa kanya yung lahat ng karapatan ng Muslim. At inshallah, magkakaroon siya ng pagkakataon na makapasok sa paraiso sa habag ni Allah. Ngayon, tingnan niyo yung mga nagmumuslim kung sino-sino lang. Anong karangalan? Anong karangalan? Anong lakas ng mga Muslim mga asahan natin sa ganitong da'wa na umiiral sa panahon natin ngayon? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakikilala niya. Mainam na magda'wa sa lahat. Pero mainam din na maging pihikan tayo kung sino ang ating dada'wahan, inshallah. Pero nga, fakana ahabbahuma ilallahi Omar radiyallahu anhu. Pero nga sa dua na yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napagtibay na mas kamahal-mahal si Omar kaysa kay Amr bin Hisham, kaysa kay Abu Jahal. Ngayon kung ngayon, babalikan lang natin yung ano. Bawa kung ngayon, sasabuhay natin yung ganitong standard ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng mga sahaba kung sino yung dadakwahan. Yung dapat dinadakwahan natin, sina Miles, yung mga mapepera rito, sila hindi yung lasenggo. Hindi ko sinasabing wag dakwahan yung lasenggo, pero ay ibig ko sabihin, kumbaga, magkakaroon tayo ng pagpapahalaga sa relihiyon na ito, na hindi kung sino-sino lang ang dadakwahan natin. Hindi nagiging maganda yung kinahihinatnan, waliyadu billah. So si Omar, pinili siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ipagdua niya dahil nakikita niya ang paninindigan ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu. At gayon din si Amr bin Hisham, si Abu Jahal. Nakikita niya ang paninindigan, nakikita niya ang lakas, nakikita niya yung kumbaga kanilang talino. At si Abu Jahal nga, bago pa siya tawagin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang Abu Jahal, ang palayaw niya sa Quraysh, Abul Hakam, ama ng matalino, ama ng katalinuhan. Dahil matalino si Abu Jahal. Yun nga lang, nung dumating ang da'wa, nagsimula ang da'wa, yung kanyang talino, ginamit na niya laban sa da'wa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang pagtaliwas sa da'wa ay kamangmangan, kahit gaano ka pa katalino. Dahil hindi porke matalino ka, ay masusumpungan mo na ang gabay. Kahit ano pang angkin mo na matalino ka o sino pang tao, ang purihin na siya ay matalino, kung wala naman siya sa gabay, mangmang pa rin siya sa paningin ni Allah. So ganito pahalagahan ng mga Muslim noon ng da'wa. Hindi lang ito basta-basta kung sino-sino na lang ang pinagmumuslim. Kung ako nga magdada'wa, halimbawa, ngayon magdada'wa ako.
Magiging pihikan talaga ako. Inaamin ko yan. Hindi ako basta-bastang namimigay lang ng Islam kung kani-kanino. Inga, wa ba'da idaratin nadhar fi jami'ir riwayat allati ruwiyat fi islamihi yabdu anna nuzul al-islam fi qalbihi kana tadrijiyan. So maraming mga ulat tungkol sa pagmumuslim ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu. At marami doon ay daif. Pero maari lamang nating mahinuha mula sa iba't ibang mga ulat na ito na dahan-dahan lang din na napagtanto ni Omar ang mga bagay-bagay, dahan-dahan niyang na-realize sa mga bagay-bagay na sa pamagitan nito ay dahan-dahan din na dumating sa kanya ang gabay ni Allah. Walakin kabla an yasuka khalasatuha nara an nushira ila ma kana yatamatta'u bihi radhiyallahu anhu min al-awaftifi al-masyair. Pero bago pa yung sukdulan talaga na pagmumuslim ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, sabi ni Sheikh Mubarak Puri rahimahullah, mainam na mapag-aralan natin kung ano mga damdamin at emosyon ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu sa mga panahon patungo sa kanyang pagmumuslim. Dahil nga si Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, sa totoo niyan, malaki ang kanyang naging papel laban sa mga Muslim. Malaki ang kanyang naging papel bilang bahagi ng Darun Nadwa ng Quraysh at bilang isa sa mga tagapagsalita ng Quraysh. At syempre siya mismo ay nananakit sa mga Muslim. Malaki ang kanyang papel sa paglaban sa Islam. Pero dahan-dahan lang din siyang ginabayan nga ni Allah hanggang sa siya ay mag-Muslim sa ika-6 na taon ng Be'tha. Alhamdulillah. At yun naman yung matatalakay na natin next week, inshallah. So dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.